Okay, tapusin na natin to. Product or service, online guitar lesson. And then ad schedule, kung hindi mo alam yung ad schedule mo, you can start with 24/7. Pwede mo tanungin din dito yung client or yung prospect mo. Anong oras mo gustong mag-run yung ads mo? Ayan, minsan may preference sila. So, ang kagandahan ng tinatanong mo yung prospect or yung client is meron silang say. Gusto ay yung ini-involve mo sila. Ganun. So, wag kang matakot na i-involve mo yung client in developing yung media plan kasi the moment you show yung prospect ng media plan na to, it makes you look good kasi wow, prepared siya. Alam niya yung ginagawa niya kasi meron siyang media plan. And as a freelancer, tapos papakitahan mo siya ng media plan, tataas ng konti yung tingin niya sa'yo. Kakaroon siya ng confidence sa'yo. Yung ganon. And that device, minsan masasabi sa'yo ng prospect kung anong device ka magra-run. Pero kung hindi, you can just run yung default, which is desktop, mobile, and tablet. No? So, yan, desktop, mobile, tablet. Yan. Target location. So, hindi din ikaw magsasabi nito. Si client ang magsasabi nito o yung prospect mo. So, for this, alam ko na, entire Philippines siya. Yan. So, yung main website, kukunin lang natin yung website. Ayan. And then, Bale doon sa device, desktop, mobile, and tablet, right? Sorry, hindi siya table. Tablet siya. Tablet. Yeah. Yan. Okay. So, main website. Yan. Ngayon, dito tayo nagkakatalo madalas sa landing page. Ito yung nagkakaroon ng malaking discussion madalas. Dami kong question na nakukuha dito Wala pong landing page yung client ko, yung prospect ko. Pwede po ba ako mag-run ng campaign? O kaya, wala pong website. Pwede ba ako mag-run ng campaign? Yun yung typical. And so, walang website. Ideally, sana meron. Pero kung wala, pwede kang, tapos meron siyang Google Business Profile. So, pwede kang mag-run gamit yung Google Business Profile. Yan. Then, wala siyang landing page, okay lang yun kung wala siyang landing page, no? Kasi ako, pag walang landing page, ina-upsell ko sila na gumawa ng landing page kasi alam ko na ang landing page will help their conversion. Pero hindi siya blocker sa akin para makapag-run ng campaign as long as may website sila. Pwede ako mag-run ng campaign. May homepage siya. Alam mo yun, most likely, mag-run pa rin ako ng campaign while dinidevelop yung landing page. Hindi ko siya hihintayin. Kasi, remember, first month is data gathering. So, makakatulong pa ako kung sino man yung nagde-develop ng website pag nag-run na ako kasi I would know what will work. Kasi matagal gumawa ng landing page Okay. So, am I making sense ba dito sa website and landing page? Gets. Pero question, Bale, na kung sa homepage, tapos, ano yung bare minimum, Bale? Sabihin natin, walang landing page, may website nga. Ano yung dapat meron sa website para ma-consider na suitable siya? Good question. Traffic? Yes. So, may mga tinitingnan ako talaga sa website. Kailangan is, punta lang tayo sa M-Dantes, no? Meron siyang call to action, meron siyang messaging, meron siyang clear messaging, anong ginagawa niya. Sinasabi niya na dito pa lang, ito yung business niya, ito yung ginagawa ng company niya, at para kanino. At ito yung gusto niyang action na gawin mo. Tapos, sabihin din niya sa'yo yung mga, at una pa lang, sinasabi nila, ito yung mission namin. Bakit kami different sa iba? Basically, ang unang requirement ko talaga is, meron ka silang maayos na website, may call to action, may proof, or then may review. Napaka-importante nito. Kung walang review yung website, typically, we ask them to gather reviews muna. Especially pag service website. Yun yung isa sa mga deal breaker siguro sa akin. Kung wala siyang reviews, kasi mahirap ibenta, mahirap kumbinsi ng kung wala pang nag-try, di ba? Lagay natin yung tayo sa
tina-target nating audience, di ba? Kahit naman ikaw hindi ka magsa-subscribe sa isang service kung wala kang nakitang review, di ba? Then, apart from the review, yan, price. Minsan, kung walang pricing, okay lang din naman. Depende talaga siya. And like, reviews talaga. FAQ, yan, importante din sa akin yung FAQ. Tinitingnan ko yan. Especially, depende sa type of business, Importante sa akin yung FAQ. Yan. So, call to action, reviews, clear kung ano yung service, ano yung binibenta mo. Apparent right away ano yung service. Isa pa minsan kung merong mga ang tawag doon, yung mga like mga logos na like for example mga publications na feature ka or some affiliations na ayan, nakakatulong din yung mga social proof, mga ganon. Nasagot ko ba yung yung question? Yes. Thank you. So, So for, bali yun yung needed para maging okay lang na walang landing page. Kailangan may ganong element sa homepage. Yes, oo. So, siguro sa course material natin, para maging mag-guide natin yung mga student, no, we are going to include yung ano yung titingnan mo sa website, mga ganon. List lang ng isang high converting website, mga ganon. Ano yung mga sections na titingnan mo para you can recommend dun sa client. I think that will help. Kasi hindi siya part ng media plan, pero we'll provide that list. Okay ba yun? Alright, nice. Sige. So, landing page, for demonstration purpose, si MDantas kasi they have a landing page. So, lalagay natin yung landing page dito. And then, competitor URL. Pag nag-discover call ako with a prospect, tinatanong ko actually, isa sa mga requirements ko before hopping on a discovery call, tinatanong ko sino yung competitors nila. Kasi, para before ako mag-hop on a discovery call, alam ko na agad yung strength ng competitor at saka weakness nila or yung strength ng prospect or ng client against sa competitor nila para prepared ako. So for this one, alam ko yung kanilang competitor is the School of Rock. Yan. So, meron sa Vancouver ng School of Rock, pero meron din sa Philippines kasi it's an international school that offers online. Alam ko ito yung isa sa mga competitor nila, no? So, ayan. So, ilalagay ko lang dito yung competitor URL. Typically, hinihingi ko is tatlong competitor. Ayan. So yan. Tapos meron pa, yung isa pa sa mga competitors nila are mga local studios, mga ganon. Since MDantas is an online school, indirect competitor din nila yung mga studios. Ayan. So, I can list all of them. Ayan. So, ito muna yung sa media plan part for the company, information about the company. Sa next lesson natin, we'll go through dun sa customer persona. Ayan. Ito na yung sinasabi ko dun sa mga previous lessons natin. Kailangan mo ma-identify yung customer persona. And then, pagkatapos nun, we'll also look at paano ba tayo gagawa ng customer journey. Okay, see you sa next lesson. Nice. All right.